Magandang araw sa inyong lahat mga kabalita. Welcome sa isa na namang episode ng ating programa rito sa Balitang China, ang tanging channel na magsasabi sa inyo na ang Safe China ay baka sa panaginip lang talaga nangyayari. Alam nyo naman, kapag bakasyon, ang inaasahan natin ay pahinga, gala at masarap na pagkain. Pero sa bansang China, ang nagdaang May Day holiday ay tila naging script ng isang horror movie na hinaluan ng action at konting drama. Imbes na fireworks ang makita, puro usok at sigawan ang sumalubong sa ating mga kapobreng kapatid doon. Handa na ba kayong malaman ang mga kaganapang hindi nyo makikita sa kanilang mga official news? Halina't busisiin natin ang mga aksidenteng tila sinadya at mga insidenteng pilit na itinatago sa ilalim ng karpet ng gobyerno. Magsimula tayo sa isang kalsada na dapat sana ay daan patungo sa Saya. Noong hapon ng April 26, sa gitna ng Jiaodong's Tunnel sa Ningbo Dongguan Expressway, nagkaroon ng matinding sunog sa loob ng tunnel. Isipin nyo, nasa loob ka ng mahabang tunnel tapos biglang nagliyab ang isang sasakyan. Ang resulta? Isang dambuhalang traffic na parang pila sa bigayan ng ayuda sa Manila, pero ang kaibahan, puno ng nakakasulasok na usok ang paligid. Ang mga kawawang pasahero, wala nang pakialam kung maiwan ang kanilang mga gamit o kung magmukha silang kasali sa marathon. Pulos takbo ang ginawa nila palabas ng tunnel para lang makahinga. Sa mga video na kumalat mula sa ating mga netizens, makikita mong puno na ng puting usok ang buong tunnel at parang eksena sa pelikulang The Mist. May mga sumisigaw pa ng sunog! Sunog! Habang nagkakarera palabas. Pero ang nakakatawa rito, ang sabi ng mga pulis trapiko sa Ningbo, ayos na po ang lahat. Naalis na ang mga sasakyan. Parang sinabi lang nila na parang nag-overheat lang na radiator ang nangyari. Gayong ang mga tao doon ay halos malagutan na ng hininga sa loob. Hindi pa natatapos ang serya ng apoy dahil noong umaga ng May 2, isang foot massage parlor naman sa Lingbao City, Henan Province ang naging pugon. 6 na tao ang agad na naging barbecue sa loob ng Lanfen Foot Massage Parlor. Isipin nyo, 6:30 ng umaga, imbes na amoy ng aromatherapy oil ang gigising sa iyo, amoy ng sunog na kable at gamit ang sasalubong sa iyo. Ang masakla pa rito, ayon sa report ng National Fire and Rescue Administration, wala raw tao sa fire control room noong oras na tumunog ang alarm. Ibig sabihin, yung mga dapat sana ay tagapagligtas o tagabantay, ayun, baka mahimbing din ang tulog o naging missing in action. Nagliyab na ang lahat. Wala man lang pumindot ng sprinkler o tumawag agad ng bumbero. Bagamat naapula ang apoy sa loob ng 26 na minuto, huli na ang lahat para sa 6 na biktima. Nadala nga sila sa ospital, pero parang bumili ka ng tiket sa sinehan na tapos na ang palabas, wala nang naisalba. 5 iba pa ang masuwerte dahil nakalabas ng walang galos, pero siguradong may trauma na sila habang buhay sa mga foot spa. Ang masakit pa nito, karamihan sa mga biktima ay mga batang empleyado o kaya naman ay mga turistang doon na natulog para makatipid. Alam nyo naman sa China, ang mga foot massage parlor ay ginagawang budget hotel ng mga taong walang pambayad sa mamahaling kwarto. Isang gabi roon, baka nasa 500 hanggang 800 Philippine pesos lang ang bayad mo kumpara sa libo-libong piso sa hotel. Pero ang kapalit naman pala ay ang iyong buhay. Dahil sa mga soundproofing na gawa sa foam at mga materyales na madaling masunog, naging death trap ang lugar. Sabi nga ng isang netizen, nakakalungkot na isiping namatay ka habang umiidlip lang sa isang massage parlor. Hindi ito kalamidad, kundi isang trahedya ng kapabayaan. Ang parlor na ito ay 6 na buwan pa lang na nag-operate simula noong December 2025, pero heto, abo na agad. Dumako naman tayo sa Beijing, ang sentro ng kapangyarihan noong May 1. Habang ang lahat ay naghahanda para sa holiday, isang malaking warehouse sa Hangu Road ang nagmukhang dambuhalang chimenea. Sa tindi ng usok, tinatanong na ng mga taga-Beijing kung maulap ba o may sunog na malapit sa 6 Ring Road. Ang nakapagtataka rito, ang bilis maglabas ng report ng Daing District Fire Department, sasabihin nilang mabilis na naapula at walang natrap. Pero bakit ang mga video sa social media parang bula na nawawala? Sa China, kapag ang video ay mabilis na dinedelete, asahan mo na may mas malalim na kwento dyan. Sabi ng mga marites doon, baka may kinalaman ito sa arson o kaya naman ay may mga namatay na pilit itinatago dahil sensitibo ang location. Malapit kasi ito sa mga lugar na konektado kay Kaiki, isang malaking tae sa Politburo. Matatandaang itong si Kaiki ay sikat sa cleansing ng Beijing noong 2017.
Noon matapos ang isang malaking sunog sa Jufuyan apartment na pumatay ng 19 na katao dahil sa sablay na aluminum cables, imbes na ayusin ang kuryente, ang ginawa ni Kai Chi ay pinalayas ang mga low-end population o yung mga mahihirap na migrant workers. Pinalayas sila sa gitna ng taglamig na parang mga hayop. Ang kuryente at tubig pinutol para lang mapilitan silang umalis. Kaya naman kapag may sunog sa Beijing ngayon, kinakabahan ang mga tao, baka imbes na tulong, eviction notice ang matanggap nila. Pero ang pinaka nakakakilabot sa lahat ay ang tinatawag na murder holiday. Noong hapon ng May 1, sa Chengdu High-Tech Zone, isang kulay gray na sedan ang biglang nag-ala fast and furious pero sa masamang paraan. Habang ang mga tao ay tumatawid sa pedestrian bridge sa Tianfu 4th Street, biglang lumihis ang sasakyan at ni-raid ang mga tao para silang mga bowling pins na tumilapon sa kalsada. Mahigit 10 tao ang dugoang nakahandusay. Ang driver, noong mahuli ng pulis, may dala pang matalim na kutsilyo. Ano ito? Traffic accident o sadyang pag-atake? Sabi ng mga pulis sa Chengdu, traffic accident lang daw at tumakas ang driver. Pero ang mga dashcam footage ay hindi nagsisinungaling sinadya ang pag-araro sa mga tao. Bakit gagawin ng isang tao ito? Ayon sa mga informante, ang driver ay isang ride-hailing driver na wala nang kinikita. Noong isa sa uli na niya ang kotse sa rental company at hiningi ang kanyang deposit na baka nasa 40,000 hanggang 80,000 Philippine pesos, tinanggihan siya. Dahil sa galit at kawalan ng pag-asa sa hirap ng buhay sa China, nagdesisyon siyang maningil sa lipunan. Ganito na kalala ang sitwasyon doon dahil sa hirap ng ekonomiya, ang mga tao ay nagiging parang bomba na sumasabog na lang bigla. Hindi lang sa Chengdu ito nangyari. Sa Wenzhou noong May 3, ganoon din ang eksena. Isang sasakyan ang nag-ala mower at ni-raid ang mahigit 10 tao sa isang palengke sa Lingyu Village. Sabi ng mga saksi, patay agad ang 5 sa lugar habang ang iba ay naghihingalo. Ang sabi-sabi, nahuli raw magnakaw ang driver sa isang supermarket at nung hinabol ng may-ari, nag-amok na at ni-raid ang lahat ng madaanan. Pero katulad ng dati, censored na naman ang mga video. Kung hindi mo tagabayan ng biktima, hindi mo malalaman ang katotohanan. Ang bilang ng namatay ay tila laging 1 o 2 sa official reports. Pero sa totoong buhay, punuan ang mga punerarya. Maging sa Liuzhou City, noong May 2, 4 ang patay at 1 ang sugatan dahil sa away ng magkakapitbahay. Isang pamilya sa 2nd floor at isa sa 6th floor ang nag-away dahil sa matagal ng alitan. Ang ending, patayan. Bakit ba ang daling pumatay sa China ngayon? Sabi ng mga eksperto, ito ay bunga ng matagal na pagtitimpi at galit sa gobyerno na ibinubuhos sa kapwa ordinaryong tao. Ang common enemy raw dapat ay ang Chinese Communist Party CCP. Pero dahil sa takot sa kapwa mahirap sila naghihigante, pati sa himpapawid, hindi ka ligtas. Ang China Eastern Airlines Flight MU5406 na galing Chengdu papuntang Shanghai ay bumangga sa jet bridge habang nagtataksi. Yung pakpak ng eroplano ilang beses na humampas sa tulay. Sabi ng airline, mechanical failure daw. Noong nakaraang araw lang, yung flight naman papuntang Bangkok, bumalik din sa Pudong Airport dahil din sa mechanical failure. Parang ang China Eastern Airlines ay naging suki na ng mga aberya. Matatandaang noong 2022, bumagsak ang MU5735 at namatay ang lahat ng 132 na pasahero. Hanggang ngayon, itinatago pa rin ng China ang tunay na dahilan. Pero ayon sa US NTSB, may human factor o sadyang ibinagsak ang eroplano ng nasa loob ng cockpit. Nakakatakot isipin na ang sasakyan mong eroplano ay pwedeng maging kabaong mo dahil sa depresyon ng piloto o sa palpak na maintenance. At kung akala nyo ay ligtas na kayo sa loob ng tren, nagkakamali kayo. Sa Guangzhou Metro Line 3, isang lalaki ang biglang nag-spray ng pepper spray sa loob ng siksikang bagon. Isipin nyo ang panik. Lahat ay ubo ng ubo. May mga batang hindi makahinga at may mga matatandang halos mawalan na ng malay. Ang mga pasahero nagtakbuhan palabas nung bumukas ang pinto sa station. Buti na lang, nahuli ng mga tao ang salarin at binugbog ng konti bago ibigay sa mga awtoridad. Bakit niya ginawa yon? May nagsasabing nagnanakaw siya, may nagsasabing nahuli siyang nambuboso, pero anuman ang dahilan. Ang tanong ay, paano nakalusot ang pepper spray sa mga mahigpit na security check ng metro?
Ibig sabihin, ang mga security camera at scanner na bilyon-bilyong Philippine pesos ang halaga ay para lang sa pagmamanman sa mga kritiko ng gobyerno, hindi para sa kaligtasan ng publiko. Sa usaping surveillance, mas lalo pang hinigpitan ang sinturon sa China. Mayroon silang tinatawag na listahan ng 7 uri ng tao na kailangang bantayan ng maigi, kabilang na ang mga nagrereklamo sa gobyerno. At ngayon, pati ang mga estudyanteng galing abroad at mga dayuhan ay itinuturing na special attention targets. Isang vlogger sa Shanghai ang nagsabi na ang buong bansa ay parang nasa isang spy hunt craze. Lahat ay nagbabantayan, lahat ay nagdududa sa isa't isa. Pati ang paggamit ng VPN para makasilip sa labas ng kanilang Great Firewall ay lalong pinahirapan. Ang balak pa nga nila ay itaas ang threshold para sa mga gustong umalis ng bansa sa 2026. Ang mga passport lalong hirap nang makuha, hindi lang para sa mga opisyal kundi pati na sa mga ordinaryong mamamayan. Bakit ba nila ginagawa ito? Simple lang, dahil bagsak ang ekonomiya. Isang lalaki sa Ningbo ang nawalan ng trabaho at sa loob ng 7 araw, nagkunwari siyang pumapasok pa rin. Natutulog lang siya sa loob ng kanyang kotse para hindi malaman ng kanyang pamilya. Pero nung madrain ang battery ng kotse at mamatay ang kanyang cellphone, doon na siya tuluyang bumigay. Hindi ko na kaya, sabi niya habang humahagulgol. Maraming ganitong kwento sa Tsina, mga taong nawalan ng dangal at pag-asa dahil sa hirap ng buhay. Pero ang gobyerno, imbes na tulungan sila, mas inuuna pang gastusan ang kanilang stability maintenance apparatus. Ang mga pulis at mga spy, mas malaki pa ang budget kaysa sa social services. Sabi ng isang analyst na si Yuan Hongbing, ang ganitong klaseng paghihigpit ay senyales ng malapit na pagbagsak ng rehimen. Inihalintulad niya ito sa Soviet Union, pero may malaking pagkakaiba. Sa Soviet Union, may mga opisyal pa na may konsensya kaya hindi dumanak ang labis na dugo nung bumagsak sila. Pero sa ilalim ni Xi Jinping, na pilit binabaliktad ang agos ng kasaysayan, baka maging katulad sila ng Romanian dictator na si Nicolae Ceausescu. Alam niyo ba ang nangyari kay Ceausescu? Siya at ang kanyang asawa ay nilitis at binaril ng sarili nilang mga sundalo nung mag-alsa ang taumbayan. Sa tindi ng galit ng mga Tsino ngayon na itinatago lang sa ilalim ng takot, hindi malayong ganito rin ang kahantungan ng mga nasa itaas kapag sumabog na ang bulkan ng galit ng masa. Kaya naman mga kabalita, huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga magagandang video na ipinapakita ng kanilang state media. Ang makintab na sahig ng kanilang mga mall at ang matatayog na gusali ay madalas na nababalot ng dugo at luha ng mga ordinaryong tao. Ang tunay na kaligtasan ay wala sa dami ng CCTV camera kundi sa isang gobyernong may malasakit sa tao at hindi sa sariling kapangyarihan. Hanggang dito na muna ang ating ulat sa araw na ito. Muli, ito ang Balitang China. Nagpapaalala sa inyo sa mundong puno ng fake news, ang katotohanan ay laging may presyo at sa Tsina ang presyong iyon ay madalas na masyadong mataas. Ingat po tayong lahat at huwag kalimutang maging mapanuri sa bawat balitang nababasa at naririnig. Hanggang sa muli.